Sa last video ay natunghayan natin ang mga paghahanda ng Yakushi laban sa Ichiday Third High. At ngayon naman ay aalamin naman natin kung ano naman ang paghahanda ng Ichiday para sa Yakushi. Anong klaseng pitch nga ba ang inihahanda ng ace ng Ichiday Third High para sa mga batter ng Yakushi? Lahat ng yan ay malalaman natin dito sa pagsubaybay sa chapter 171 ng Ace of Diamond. Sa unang pahina kung saan nag-uusap pa rin si Sawamura at Amai-san, nagtanong nga dito si Amai-san kung nakapaglaro ba si Sawamura. At sagot naman si Sawamura dito na hindi raw dahil si Furia daw ang nagtapos ng buong laban. At sumagot naman si Amai-san na maganda na rin naman yon para makapagpahinga si Sawamura. At nagtanong naman si Sawamura dito na kung makakalaban na ba nila ang Yakushi sa susunod na 2 araw. At kung nasa kondisyon ba si Amai-san para labanan ang Yakushi. At sumagot naman si Amai-san na nasa kondisyon daw siya. At saka meron din siyang bagong pitch na kanyang gagamitin laban sa Yakushi. At nakuha daw niya ang idea sa cutter ni Sawamura. Naging interesado nga si Sawamura dito at tinanong ang buong detalye sa bagong pitch ni Amai-san. Habang naghihintay si Sawamura sa sagot ni Amai-san, ay dumating si Okumura at Sito. Nagsalita si Okumura na gumagamit ba ng line si Sawamura. Sumagot naman dito si Sawamura dahil ayon sa kanya ay gusto daw niyang pag-usapan ang baseball at makakuha ng mga opinyon para sa ikakabuti niya. Bigla nagtanong dito si Okumura kung sino naman ang kausap ni Sawamura sa line. Pinagpawisan nga si Sawamura dahil sa tanong ni Okumura. Pautal nga itong sumagot na si Amai-sa daw ng Ichiday. Napatanong na lang si Okumura at nagsalitang sangko. Kaya dito'y dinipensahan naman ni Sawamura ang kanyang sarili at sinabi na wag daw mag-isip ng iba sila Okumura dahil nag-uusap lang daw sila as a pitcher at wala daw siyang balak na makipagkaibigan sa kanilang rival. Sa susunod na pahina nga ay napunta tayo sa Ichiday kung saan nga makikita natin dito si Amai-san na hawak ang kanyang cellphone. Ipinakita nga sa atin na sinagutan na ni Amai-sa ang tanong ni Sawamura. At ang sagot nga niya dito ay isa daw slider na hindi nagbre-break o may gyro spin. Habang busy si Amai-san sa pagse-cellphone ay sinuware siya dito ni Yoshida dahil daw nasa meeting pa sila. Nagsalita naman ang kasamahan nito na siguro babae na naman ang kinakausap ni Amai-san na sinang-ayunan naman ng iba. Sa meeting nga ay pinag-usapan nila ang bawat kakayanan ng mga player ng Yakushi at kung paano nila pababagsakin ang ace ng Yakushi na si Sanada. Dahil sa kakayanan daw ni Sanada bumato ng cutter, shootball at two-seamer. At kung papaano daw niya gagamitin ang plate na magiging advantage sa kanilang laban. At dumagdag pa daw dito ang mga na-experience niya sa Senbatsu at ang paglago bilang isa sa pinakamagaling na pitcher sa West Block. At nagpatuloy pa dito ang nagsasalita na dapat ine-expect na nila na si Sanada ang makakalaban nila dahil hindi ito masyadong naglalaro sa buong summer tournament. At dahil daw Yakushi ang makakalaban nila, ay dapat ine-expect na nila na paiba-iba ang posisyon ng Yakushi. At kahit ganun pa man daw ang ginagawa ng Yakushi, ay isa lang dapat ang gagawin nila. Kundi, gawin lang daw nila kung anong parati nilang ginagawa. Habang seryoso ngang nakikinig ang mga player ng Ichiday, ay biglang nagsalita dito si Amai-san. At nagsalita nga si Amai-san dito na dahil daw, parati daw niyang nakikita ang mga batter ng Ichiday na nagsiswing ng bat. Halos araw-araw ay dapat daw sila maka-score ng 4 hanggang 5 runs laban si Yakushi. At nung pagkasabi nga ni Amai-san nito, ay biglang nag-iba ang mood ng kasamahan niya. Nagalit nga sila kay Amai-san at nagsabi na sobra daw ang 5 runs. At ang iba naman ay talaga daw kukunin nila ang 5 runs. At gusto pa nga ng iba na tatapusin daw nila ang laro sa 5 innings lang. Habang nagpapatuloy ang pag-aaway, ay may 2 first year na nag-uusap. At sabi ng isa, hindi pa rin daw siya makapaniwala na nag-aaway ang mga ka-teammates niya.
At sagot naman ng isa na ang dahilan daw ng pag-aaway ay si Maisan. Dahil daw nagsasalita ito nang hindi nag-iisip. Dahil sa umiinit na ang pag-aaway ay nagsalita na ang coach ng HUD High dito. At sinabihan si Maisan na hindi daw siya dapat mag-alala dahil malakas daw ang team nila. At may tiwala daw siya sa batter na makaka-score sila dahil masipag daw silang napapractice. At ibinalik nga niya ang tanong kay Maisan kung ilang runs ba ang maibibigay niya laban si Yakoshi. Tapat naman itong sinagot niya Maisan at kapag hindi raw niya iisipin ang semifinal ay wala daw ni isa ang ibibigay niyang run laban sa Yakoshi. Dahil sa sinabi ni Maisan ay makikita natin dito na ginaganahan na makipaglaro ang mga kasamahan nito. At ang coach naman ay ini-expect na yun ang sagot at alam daw nila lahat ang pinagdaanan ni Maisan. Napaisip nga dito si Maisan sa kanyang mga sinabi at napasabi na parang ino-overestimate niya ang kanyang sarili. Kaya dapat daw maghanda ang mga batter na maka-score kahit isang run lang. Ang coach naman ay binalikan ang nakaraan kung saan 2 beses na silang tinalo ng Yakoshi. At hindi na daw ito mauulit pa dahil sila daw ang mananalo ngayong summer tournament. At dito nga'y nagsigawan sila at nagsabing ibibigyan nila lahat para sa laban. Kinabukasan nga sa araw ng laban ay ipinakita sa atin ang mga maglalaro. Makikita natin dito ang Inashiro, Seiko, Shinsin at ang paglalaban ng Ichidai at Yakoshi. Marami nang dumating na mga manonood sa arena kung saan maglalaban ang Ichidai at Yakoshi. At nandito nga rin si Miss Ray, Watanabe at Okumura para manood ng laban. Kahit na hindi pa nagsimula ang laban, ay makikita natin sa bawat player na sabik na sila na simulan ang laban. Sino nga ba ang makakakuha ng first momentum sa laban na to? Sino kaya ang makakakuha ng first run sa dalawang team na to? Malalaman natin lahat yan sa patuloy nating pagsubaybay sa manga ng Ace of Diamond. At sana po'y parati niyo po akong suportahan para sa mga susunod nating videos. At ako inyong kamangga, signing off.